Kumusta, mga kababayang Pilipino? Breaking news na hindi ninyo dapat palampasin, lalo na kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay mga Dairo pensioner. Ngayon, tatalakayin natin ang dalawang malaking update na malaking makakaapekto sa milyon-milyong pensioner sa buong bansa. Bago tayo pumasok sa mga nakakagulat na development na ito, siguruhing pinindot ninyo ang subscribe button at notification bell para hindi kayo makakaligtaan sa mga mahalagang update tungkol sa inyong mga benepisyo at financial security. Nahihirapan ba kayo sa tumataas na presyo ng mga bilihin at nagtataka kung kailan kikilos ang gobyerno para tumulong? Maaaring tapos na ang inyong paghihintay. Ang Social Security System ay nag-announce ng dalawang malalaking development na maaaring maglagay ng mas maraming pera sa bulsa ng mga pensioner. At nandito ako para i-breakdown ang bawat detalye para sa inyo. Ang unang groundbreaking update ay tumutukoy sa comprehensive pension increase na magsisimula ngayong Lunes. Ang Social Security System ay nagtugon na sa tumataas na pressure mula sa iba't ibang sektor at advocacy groups na nag-highlight sa mga hamon na kinakaharap ng mga pensioner sa pag-cope sa kasalukuyang cost of living. Pero ito ang burning question, magkano ba talaga ang tataas? At sino ang qualified para dito? Ayon sa pinakabagong announcement mula sa mga DAIA officials, ang pension increase ay ipapatupad sa tiered system na nagsisiguro na yung mga mas nangangailangan ay makakatanggap ng pinakamataas na percentage increase. Ang minimum pension ay makakakita ng malaking boost, kasama yung mga kasalukuyang tumatanggap ng baseline amount na 1,000 na posibleng makakita ng pagtaas ng hanggang 20% sa kanilang monthly benefits. Ibig sabihin ay dagdag na 200 kada buwan, modest pero meaningful na increase para sa aming mga matatandang mamamayan na lubhang umaasa sa kanilang pension para sa araw-araw na gastusin. Pero paano naman yung mga tumatanggap ng mas mataas na pension amounts? Ang increase ay kakalkulahin sa sliding scale, kung saan ang mga percentage ay unti-unting bumababa habang tumataas ang base pension amount. Ang approach na ito ay naglalayong magbigay ng pinaka-substantial na suporta sa mga nasa lower end ng pension scale habang nagsisiguro ng sustainable fund management para sa RAYA. Ngayon, maaaring nagtatatanong kayo tungkol sa implementation timeline at kung ano ang kailangan nyong gawin para makatanggap ng increase na ito. Narito ang good news, ang proseso ay magiging automatic para sa lahat ng qualified pensioners. Walang kailangang mag-file ng karagdagang paperwork o gumawa ng special requests. Ang mga adjusted amounts ay makikita sa inyong pension payments simula ngayong Lunes. Ang pangalawang major update, at ito ay isang bagay na marami sa inyo ang nagtanong, ay tungkol sa annual Christmas bonus at 13th month pension. Sa isang unprecedented move, nag-announce ang IAS ng mga pagbabago sa distribution schedule at posibleng maging sa amount din. Pero bago kayo maging masyadong excited, hayaan akong ipaliwanag ang mga detalye at kondisyon na nakakabit sa development na ito. Napansin ba ninyo kung paano naubos ng tumataas na inflation ang purchasing power ng inyong pension? Pinag-isipan ito ng IAS at para sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, pinag-iisipan nilang i-adjust ang traditional bonus amounts para mas reflect ang kasalukuyang economic conditions. Ang proposed adjustment ay maaaring makakita ng hanggang 25% na dagdag sa kanilang year-end benefits kumpara sa mga nakaraang taon. Pero narito ang mas interesting pa, at ito ay isang bagay na dapat ninyong bigyang pansin. Nagpapakilala ang NAIA ng bagong sistema para sa bonus distribution na maaaring makinabang sa mga pensioner na mas matagal nang nag-contribute sa sistema. Ibig sabihin ay ang inyong mga taon ng contribution ay magiging mas malaking papel sa pagtukoy sa inyong bonus amount. Hindi ba panahon na rin na ang mga long-term contributors ay makatanggap ng recognition para sa kanilang sustained participation sa sistema? Pag-usapan natin ang eligibility criteria para sa mga bagong benefits na ito. Para maging qualified sa pension increase at enhanced bonus structure, dapat matugunan ng mga pensioner ang ilang kondisyon. Una sa lahat, dapat kayong active pensioner as of June 2023. Bukod pa rito, dapat updated ang inyong mga contribution kung tumatanggap kayo ng partial pension habang nagtatrabaho pa rin. Pero paano kung relatively new pensioner kayo? Huwag mag-alala, naisip din yan ng IAS. Para sa mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng kanilang benefits sa loob ng nakaraang taon, magpapatupad ng prorated system para masiguro ang fair distribution ng mga increase at bonus. Ang approach na ito ay nagpapakita ng commitment ng SA sa equity habang pinapanatili ang financial sustainability ng sistema. Ang tanong ay, paano gagana ang prorated system na ito? At anong percentage ang maaari ninyong asahan base sa inyong pension start date? Ang implementation ng mga update na ito ay nagdadala rin ng ilang technical changes sa payment system. Nagtrabaho ang LAIA sa pag-upgrade ng digital infrastructure nila para masiguro ang smooth processing ng mga adjusted amounts. Ginagamit ba ninyo ang LAIA mobile app o online portal? Kung hindi pa,
maaaring ito na ang perfect time para simulan. Dahil ang mga platform na ito ay magiging crucial sa pag-track ng inyong updated benefits at pag-access sa mahalagang impormasyon tungkol sa mga pagbabago. Isang aspeto na particularly noteworthy ay ang retroactive application ng ilan sa mga benefits na ito. Kumpirmado na ang ilang adjustments ay mabackdate sa January 2023. Ibig sabihin ay ang ilang pensioners ay maaaring eligible para sa backpay. Maaari itong magresulta sa significant one-time payment para sa maraming beneficiaries. Pero paano kakalkulahin ang retroactive payment na ito at kailan nyo ito matatanggap? Ang financial impact ng mga update na ito sa AF Fund ay maingat na pinag-isipan. Nagsagawa ang institusyon ng extensive actuarial studies para masiguro na ang mga increase na ito ay hindi makakakompromise sa long-term sustainability ng fund. Ito ay crucial dahil gusto nating lahat na hindi lang ang kasalukuyang pensioners ang makinabang, kundi pati na rin ang mga susunod na henerasyon. Ang tanong ay, paano nagawa ng NIA na gawing posible ang mga increase na ito habang pinapanatili ang fund stability? Para sa mga pensioner na maaaring nag-aalala kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa kanilang ibang benefits, maging assured na ang lahat ng existing benefits ay mananatiling intact. Sa katunayan, pinag-iisipan pa ang ilang karagdagang perks, kasama ang expanded healthcare coverage at increased access sa loan programs. Hindi ba maganda kung may mas maraming financial options at mas magandang healthcare support bukod pa sa pension increase? Ang timing ng mga update na ito ay hindi maaaring mas crucial pa. Given ang kasalukuyang economic climate, sa inflation na nakakaapekto sa everyday expenses, mula sa pagkain hanggang sa gamot, ang mga increase na ito ay maaaring magbigay ng much-needed relief sa milyon-milyong Pilipinong pensioner. Pero anong mga hakbang ang dapat ninyong gawin para masiguro na ma-maximize niyo ang mga bagong benefits na ito? Narito ang isang practical na dapat ninyong malaman. Hinihikayat ng NISA ang lahat ng pensioners na i-verify ang kanilang impormasyon sa sistema. Kasama dito ang pag-update ng contact details at pagsiguro na ang mga bank accounts ay active at tamang nakalink sa inyong pension account. Bakit importante ito? Dahil ang anumang discrepancies sa inyong impormasyon ay maaaring maging dahilan ng pagkaantala sa implementation ng mga bagong benefits para sa inyong account. Ang distribution mechanism para sa mga update na ito ay na-streamline para masiguro ang efficient delivery. Ang mga pensioner na tumatanggap ng kanilang benefits through bank accounts ay makikita ang mga adjustments na automatically reflected sa kanilang susunod na payment. Pero paano naman yung mga personal na kumukuha ng kanilang pensions? May specific guidelines din ang IAHA para sa mga cases na ito, na nagsisiguro na walang maiiwanan sa implementation ng mga update na ito. Ang communication tungkol sa mga pagbabagong ito ay priority ng IAHA. Naglulunsad sila ng extensive information campaign para masiguro na lahat ng pensioners ay nauunawaan ang kanilang mga bagong benefits. Nakatanggap ba kayo ng anumang communication mula sa AHA tungkol sa mga update na ito? Kung hindi, huwag mag-alala, magro-roll out sila ng detailed information sa pamamagitan ng iba't ibang channels sa mga susunod na araw. Ang papel ng mga RARA branch offices sa transition na ito ay hindi maaaring ma-understate. Pinaghahanda sila para sa pag-handle ng mga inquiries at pagbibigay ng assistance tungkol sa mga update na ito. Pero sa inaasahang mataas na volume ng mga tanong, hindi ba mas maganda kung alam niyo na exactly kung anong impormasyon ang kailangan nyo bago bumisita sa inyong local branch? Looking ahead, ang mga update na ito ay maaaring simula lang ng mas comprehensive reforms sa RARA pension system. Naghint ang institusyon ng mas maraming developments na nasa pipeline, na naglalayong higit pang mapabuti ang buhay ng mga Pilipinong pensioner. Ang tanong ay, anong ibang mga pagbabago ang maaari nating makita sa mga susunod na buwan? Para sa mga nagtatatanong tungkol sa application process para sa mga bagong benefits na ito, tandaan na ang karamihan sa mga pagbabago ay ipapatupad ng automatic. Gayunpaman, maaaring may specific cases na mag-require ng karagdagang documentation. Kabilang ba kayo sa anumang special categories na maaaring mangailangan ng extra attention? Ang impact ng mga update na ito ay lampas pa sa financial aspect. Kumakatawan ang mga ito sa significant step forward sa pagkilala sa mga contribution at pangangailangan ng aming mga senior citizens. Paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa overall quality of life ng mga Pilipinong pensioner? At anong papel ang ginagampanan nila sa mas malawak na social security landscape? Habang tinatrapos natin ang discussion na ito tungkol sa dalawang major updates, importante na manatiling informed tayo tungkol sa anumang karagdagang developments. Nangako ang IAHA na magbibigay ng regular updates at clarifications habang umuusad ang implementation. Hindi ba kayo agree na ang pag-stay informed ay crucial para ma-maximize ang inyong benefits? Tandaan, ang mga pagbabagong ito ay idinisenyo para magbigay ng mas magandang suporta sa aming mga pensioner.
Pero ang kanilang tagumpay ay bahagi ring nakadepende sa kung gaano ka-informed ang mga beneficiaries tungkol sa kanilang mga karapatan at benefits. Kaya nandito ako para tulungan kayong maunawaan ang bawat aspeto ng mga update na ito. Bago tayo magtapos, hayaan akong ipaalala sa inyo na pindutin ang subscribe button kung hindi pa niyo ginawa. Sa pag-subscribe sa channel na ito, magiging updated kayo sa lahat ng pinakabagong news at developments na nakakaapekto sa mga Nairo pensioners. Committed kami sa pagdadala sa inyo ng accurate at timely na impormasyon na makakatulong sa inyo na ma-maximize ang inyong benefits. May mga tanong ba kayo tungkol sa mga update na ito? I-drop ninyo sa comments sa baba, at magsimula tayo ng discussion. Ang inyong mga tanong ay maaaring makatulong sa ibang pensioners na mas maunawaan ang mga pagbabagong ito. Tandaan, magkakasama tayo dito, at ang pagbabahagi ng impormasyon ay susi para masiguro na lahat ay makinabang sa mga mahalagang update na ito. Mag-stay tuned para sa mas detailed na analysis at updates habang nagro-roll out ang mga pagbabagong ito. Maingat naming susubaybayan ang implementation at dadalhan namin kayo ng anumang bagong developments habang nangyayari ang mga ito. Hanggang sa muli, mag-ingat at siguraduhing ikwento ang mga mahalagang pagbabagong ito sa ibang Nairo pensioners sa inyong komunidad.